Magandang araw mga ka-next time. So ngayon maglalako tayo ng donut. Mojako donut. Milky donut to, milky donut kasi may mga powder siya na powder milk. So ito ay mag-uumpisa tayo ng 3:30 ng hapon. So mag-iikot tayo sa buong subdivision. So may 300 pieces. So may 1,500 pesos tayo na gross income. So ito, tansya ko lang mga 2 oras, ubos na to. Minsan nga, 1 oras lang, ubos na eh. So mabilis to, maganda to pag sideline kung may trabaho kayo. Siyempre pag empleyado tayo, 8 oras, 560 pesos ba? Ang minimum ngayon. So ito, ano lang, 3:30 ka lang mag-uumpisa. May 1,500 gross income ka na. Tapos siyempre babawas yan yung ano natin, yung puhunan. So mga malinis, mga 1,200 ganun. So pwede itong pang sideline nyo pag wala kayong pasok. Madali lang gawin tong donut. Dami sa YouTube. Gayahin nyo lang, tapos timplahin nyo lang ng maayos. So trial and error syempre. Pag umpisa mo na kayong kalahating kilo para di sayang. Pag mali, di kainin nyo na lang. Pag alam nyong tama, pwede nyo na ibenta syempre. So 5 pesos lang kasi pag tataasan mo, alam mo naman tayo mga Pilipino, mga middle class, naghahanap tayo ng mura na masarap. So ito sa 5 piso, napakamura na to kasi mabigat sa tiyan to eh, tapos matamis. So sa mga bata, paborito ng mga bata to, tsaka matatanda rin, tapos lalo pag haluan mo ng kape. So ito kasi may pwesto ako, pag hindi ko to maubos, i-display ko siya dun sa pwesto ko dun sa labas kasi nag-i-street coffee ako. Pag di siya naubos, dun ako pinipwesto. So sana maubos. Kano pera mo? 50. Donut na binibenta ko sa kape. Pag naubos na yung donut, di na wala. Hindi na. Apat na piraso. So ang 300 pieces sa 3 kilo, mga 300 pieces ang mapuproduce mo yan na donut. So paldo ka na doon. Kasi 3 kilo lang, ganun talaga. Pero ang ano kasi dito, mahirap siyang gawin. Pero siyempre pag gusto mo, may paraan. Ako nga, hindi naman ako baker dati. Siyempre nakita ko medyo mas maganda kitaan ng tinapay kasi lahat ng tao kumakain ng tinapay, lalo pag matamis. Tapos sa umaga naman, siyempre, pandesal. So kahit hindi mo linya, papasukin mo kasi kikita ka eh. Tsaka walang hiya-hiya. Pag huwag kang mahiya. Pag nahiya ka, hindi ka kikita 1,000 isang araw. 2 oras pala. 2 oras, hindi isang araw. Mahiyain ka, doon ka sa wala kang kita. Or siyempre, dapat masipag ka rin. Pagsipagan lang. Hindi naman, kasi pagkatapos nito, relax ka na lang sa bahay. So may panggastos ka na. Kaysa nanonood ka ng TV maghapon, mas maganda kung productive yung yung hapon mo. Kasi siyempre, sabagay, ginawa ko to ng umaga, tapos paalsahin mo, tapos prito. Madali lang gawin. Kasi habang nagpapalsa ka, nood kang TV. Kung mahilig ka manood ng TV, habang nagpiprito ka, pwede kang manood ng TV.
Kung mahilig ka manood ng TV, ganun lang yan. Tapos maya-mayang konti, lagyan mo ng palaman. Tapos alas 3, alis ka na. O, di ba? May malinis ka na 1,000 mahigit. Not bad. Pag pang sideline, syempre. Syempre sa una, sideline talaga yan. Pero pag nakita mong mas malaki na kinikita mo kaysa sa trabaho mo na 8 oras, 560, hindi ako nagkakamali kung provincial rate. Kung Manila rate, 600 plus. Tapos babawasan ng pamasahe, merienda, kung nag-yosi ka, yosi pa. Wala na. Ang malinis sa'yo, mga 200 na lang, 300. Parang no. Pero pag may, dito kasi pag negosyan, bawal mahiyain dito, bawal mahiyain. Pag mahiyain ka, di ka magkakapera. Isipin mo ako, nag-iikot ako rito, hindi ako nahihiya kasi alam ko may 1,000 ako pag naubos ko to eh. Mahihiya ka ba nun? Di ba? So, bagay, kanya-kanyang trip din yan. Pero kung gusto nyo gayahin to, mas maganda kasi marangal naman na trabaho to eh. Ikot ka lang, tapos may megaphone ka para hindi ka mamaos, kakasigaw ng donut. Mas mayang konti, uwi ka na. Ganun lang kasimple. Lalo na pag wala kang trabaho, pwede mo i-full time to, hindi lang 2 oras. Magkano kikitain mo pag 8 hours mong gagawin to? Hindi mas malaki. Kung simula ka sa umaga. Hindi ko kasi kayang mag donut sa umaga kasi may pandesal ako sa umaga. So sa hapon ako nagdo-donut. Tapos sinasabay ko sa street coffee. Para masarap kasi itong partner sa kape. Malamig or mainit. Kaya meron na akong kita sa umaga para siyempre suporta sa pamilya. Tapos sa hapon naman donut. So yung mga diyan, mga nag-iisip ng negosyo, magandang negosyo tong donut. Kasi mabilis bumenta. Halos mga bata paghapon. Siyempre, anuhan mo rin, sabayan mo rin ng sipag. Siyempre, bawal ang tamad. Lalo pag marami kang bayarin. So pag tambay ka, lalo na, sarap nito pag tambay ka. Madami kang magagawang donut. Pwede mong ibenta sa labas, pwede mong i-resell. Maraming paraan para kumita. Sa panahon ngayon, maraming paraan para kumita. Hindi lang yung bakit kasi pag nakatambay ka lang sa bahay, nakaupo ka lang, wala kang kita eh. Tapos maya-maya tatanong ka ano ulam. 'Di ba? So mas maganda kung kahit mga bata, pwede rito, teenager, mga nag-aaral, pwede pang suporta to pagkatapos mag-aral, benta ka ng donut. Maganda to sa mga nagpa-practice magnegosyo. Isa lang naman ang rule dito eh. Bawal mahiyain. Yung pride mo, pag pride ka ng pride, nako kahit fried chicken, wala kang makain. Pag unahin mo yung pride. So iba nahihiya eh. Minsan nga, tingin sa akin, vendors lang yan. Pero, siyempre, kahit vendor tayo, hindi nila alam magkano kitaan eh. 'Di ba? 8 hours versus 2 hours. 8 hours na 560 na isang araw na may boss ka pang masungit, kaya manager na masungit, libre ang kasama sa bahay yung pagalit, or sa construction ka, halo. Dati sinahalo ko donut tsaka powder milk. hindi ka hindi ka mapapagod. Work smart kumbaga, not work hard. Pero mas maganda kung work hard tsaka work smart, no? Mas malaki yata kikitain mo doon pag work hard tsaka work smart.
So hindi lang donut ang pwede mong ibenta, maggawa ka rin ng ibang tinapay, cheese bread. Madali lang din. Ang lahat kasi yan sa YouTube na eh. Di tulad nung araw, mag-aaral ka pa. Ngayon sa YouTube na, gusto mo mag-negosyo, punta ka sa YouTube. Ano kaya magandang negosyo? Ay ito, madali lang. Ganun lang. Kamahiya ka mag-pride. Pride kalaban ng tao eh. Kasi pag sinabi mahihain ka, hindi ka magbenta, di yung nagbenta may kinita, ikaw wala. Kaya kailangan mong dumiskarte, lahat ng diskarte basta legal. Saka wala kang inaapakan tao. Maganda yan. So mga ingredients naman sa YouTube nga madaling makakita ng ingredients sa YouTube. Diskarte lang talaga. Caramel chocolate. Ayan, malapit nang maubos yung isang natin. Box natin, meron pa tayong maliit na box sa likod. So, paikot-ikot lang. Hindi ka pagpapawisan. Maya-maya, ay, malinis na 1,000 mahigit ka na. So, anong oras? Anong oras na ba? Hindi ko nakita anong oras, pero wala pa atang isang oras, mga isang oras na ako nag-iikot ata. Pero syempre, hindi ka na mapapagod kasi e-bike ka naman eh. Or kung may bisikleta ka, pwede. Kung wala kang e-bike, bisikleta lang. Dati nagbibisikleta lang ako, nag-iikot ako Pandesal. Umulan, kahit umulan, nag-iikot ako Pandesal. Nakalagay yung ice chest sa likod. Sa likod ng bike, iniikot ko buong subdivision. Tsaka donut din. Nalagay ko sa likod ng bisikleta. Diskarte lang yan. Pag kumita ka na, pag alam mong, ayun ubos na ayun. Ubos na yung isang box. Ito maliit na lang. Ilang piraso na lang to. So, ganun lang Walang 8 hours. Diba? So, yun nga. Dati nagbibisikleta lang ako. Tapos pag alam mong kaya mo nang maghulog ng e-bike, kailangan mo muhunan ka rin para di ka mapag. Pag may e-bike ka kasi mas madaling dumiskarte, pambili mo sa palengke. Siyempre pag bumili ka, hindi naman kaya ng bisikleta yun, mga isang sako, di ba? Isang sako na arena, di kaya, tsaka marami kang ingredients na bibilhin. So mag e-bike ka na talaga sa konting sakripisyo. Mga isang taon lang naman ang e-bike, alagaan mo lang, isang taon lang yung hulog niyan kung wala kang pang cash. Tsaka maganda pag hulugan, huwag kang mag-cash kasi pag may naisip ka na negosyo, wala ka ng pang puhunan kasi kinash mo yung binili mo. Huwag kang mag-cash kahit motor, yung iba, magka-cash ako, yayabang na mag-cash. Ayun, pag may naisip na negosyo, wala nang pampuhunan kasi kinash yung unit na binili. So, hulugan ka lang. Kasi mas malaki ang markup pag yung pera na kinash mo, ninegosyo mo. Mas malaki ang kikitain mo doon. Kung mo isipin yung tubo nung mahilag mo sa monthly, malaki ang tubo. Kung isipin yun, mas malaki ang kikitain mo pag pinuhunan mo yung pera mo, hindi mo kinash sa unit. Kaya ako hindi ako nagka-cash. Para yung pera pwede mo pang puhunan pag naisipan mong street coffee. Dali lang, street coffee sa YouTube. Ang daming tutorial paano maggawa ng ice coffee. Lahat nandun na. Anong gagamitin? Tapos equipments lahat nasa Shopee. Shopee, Lazada. Pwede ka pang mangutang doon. Sa Shopee pwede ka na umutang. So marami diskarte pag gusto mong kumita. Hindi lang So pag may trabaho ka, syempre sideline mo muna. Yung advice ko, sideline mo muna. Pag alam mong malakas na, tanggalin mo na yung boss mo. Sabi mo sa boss mo, you're fired. Maglalako na lang ako ng donut at pandesal. So sana ayun.
Ubus na donut natin, yan na lang. Yan na lang natira. So hindi ko na video yung may nag-ano pa diyan. May tawag din. May nagpa-deliver pa, naubos ko pa yan. So ang oras ngayon ay 5:30 ng hapon. 5:30 ng hapon, magpa 5:30. Kasi maya gagamitin na yung e-bike dun sa mga pandesal ko, i-deliver naman ilalagay naman sa pwesto para bukas paalsahin sa pwesto. So ayan na, yun na lang natira sa 300 pieces natin na donut, 3 kilo. Puhunan natin ay 300 pesos. Ganun lang ka dali, paikot-ikot ka lang. Hindi ako against sa empleyado ha, baka ma-misinterpret nyo eh. Ano lang, siyempre empleyado ka muna sa una. Kasi hirap talaga maging empleyado, dumaan ako dyan, tagal ko dyan. Empleyado ka muna sa una, mag-loan ka, pang puhunan ng negosyo mo. So huwag ka muna mag-resign, siyempre pag di ka pa kumikita. Habang hinuhulog mo sa loan mo yung ano, SSS or sa Pag-ibig. Pag nakita mong kumikita ka na at istorbo na yung trabaho mo sa negosyo mo, mag-resign ka na. Pero lahat naman napapag-isipan eh. Yung iba kasi iniisip paano pag hindi kumita. Isipin mo paano pag kumita, hindi yung paano pag hindi kumita. Talagang hindi ka makakaumpisa ng ano niyan. Hindi ka makakaumpisa ng negosyo pag iniisip mo paano pag hindi kumita. Ang isipin mo paano kung kumita, 'di ba? So maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakatulong. Isang subscribe lang, tsaka share, tsaka comment na rin down below. Salamat.